Sa isang tahimik na baryo sa Tupas, Ronda, Cebu naninirahan si Lolo Noel, isang matandang tagapamahala ng isang maliit na tindahan sa gilid ng kakahuyan. Matagal nang kinukutya ng kanyang mga kapitbahay dahil sa kanyang takot sa dilim, sa malalakas na hangin, at lalo na sa mga alamat ng aswang na bumabalot sa kanilang bayan. Kasama niya sa kanyang tindahan ang dalawang matapat na kabataan, si Apyong, isang masayahing binatilyo na puno ng kalokohan, at si Sheila, isang matapang na dalaga na may matalas na pakiramdam. Sa kabila ng kasabihang may aswang sa kanilang baryo, naniniwala si Lolo Noel na pawang kwentong takutan lang ito. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Habang nagsasara ng tindahan, may narinig silang kaluskos sa kakahuyan. "Pusa lang yan," sabi ni Lolo Noel kahit nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit nang lumingon sila, may isang anino, isang matangkad, payat, at matulis ang mga kuko, nakatingin sa kanila mula sa dilim. "Huwag kayong gagalaw," bulong ni Sheila. Ngunit huli na, lumundag ang nilalang, bumagsak sa bubong ng tindahan at bumungis-ngis ng nakakakilabot. Gutom na ako," anito sa malalim at malamig na tinig. Si Apyong ang unang kumilos, binato ang halimaw ng bote ng suka. Sumigaw ito sa sakit, waring nasusunog ang balat. "Aswang na nga!" sigaw ni Apyong. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nanginginig si Lolo Noel. "Anong gagawin natin?" "Aniya, pawis na pawis." "Hindi na tayo makakatakas, Lolo," sagot ni Sheila. "Kailangan nating lumaban." Sa puntong iyon, may kung anong nagising sa loob ni Lolo Noel. Hindi na siya makakapayag na maging isang duwag habang nasa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay. Hinugot niya ang isang lumang itak na matagal nang nakasabit sa dingding ng kanyang tindahan. Hinawakan niya ito ng mahigpit at lumapit sa halimaw. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga aral ng kanyang lolo kung paano gumamit ng itak, kung paano labanan ang takot. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, humarap siya sa kanyang kinatatakutan. Nang sumugod ang aswang, umiwas siya at malakas na hinataw ang itak sa balikat ng halimaw. Napasigaw ito, bumagsak sa lupa, nangingisay habang ang katawan nito'y unti-unting natutunaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huminga ng malalim si Lolo Noel. Nanginginig pa rin siya, ngunit hindi na dahil sa takot, kundi sa labis na tapang na ngayon lang niya naramdaman. "Lolo, nagawa mo yun!" bulalas ni Apyong, hindi makapaniwala. Napangiti si Sheila. "Hindi ka na duwag, Lolo." Mula ng gabing iyon, nagbago ang tingin ng buong baryo kay Lolo Noel. Hindi na siya ang matandang duwag na dating kanilang kinukutya. Siya na ngayon ang tagapagtanggol ng Tupas, ang bagong alamat na kanilang ipagmamalaki.